wiring cable. Kayo pa ng asawa mo? Ah? Kayo pa ng asawa mo? Hindi na, 10 years na kami. 10 years. 10 years. Pero walang third party, wala third party. Sa medyo nagkamin ang gusto kaya wala na. Ibig niya sabihin siguro ma'am 10 years nang hiwalay. Pero 14 years na ako dito sa Saudi, si Idol. 14 years na ako dito. Hindi, baka nasabing hiwalay kasi nandiyan kayo eh. Wala lang. Kasi matanda na rin siya, 56 na rin kasi siya eh. Makatanda naman to sa 56 eh. Siyempre ako 59. Ikaw 44, kabata mo pa para sa akin ah. Kung destiny ka sa akin, why so not? nagiwalay po kayo sir dahil matanda na? Ganon? Ay, hindi naman sir. Hindi naman sa ganun. Ano kasi yun sir, mabunganga kasi masyado. Simulat sa punta ako nung first time pa kami na asawa. Iba yung pakitungo niya sa akin, parang bata lang sa isip niya sa akin. Parang pagdala niya sa akin, parang bata lang, minumura, ganun ba? So, dumating sa punto na medyo may deadline siya. Anong province mo? May province ka? Mayroon, Mindanao ako. Agusan del Sur. Oo. Cebuano ang salita. Ikaw ma'am, taga saan ka ma'am? Province mo? Ang province ko Leyte. Si Mama Cebu. Bisaya din. Bisaya din. Pero ako nandito ko sa Saudi, 14 years na ako. Tingnan mo ang paligid do. Oh. Bawal yata yun ipakita, sir. Hindi yan bawal. Bawal ba? Hindi bawal yan kasi wala naman doon sa binasa ko yung rules, wala naman doon bawal. Wala yung bawal. Anong work mo dun sa Saudi? Ito oh. Nagda-drive. Yes, driver ako, trailer driver. Nandito ko nagtrabaho sa Aramco sa yung produkto ng Saudi Arabia, yung Aramco. Nag-loading ako ng Aramco, i-unload ko din sa Aramco. Yan ang trabaho ko. 14 years na ako dito. Naubusan man ako ng tanong. Sige, ikaw lang, magtanong ka lang. Yung mga anak mo, ilang taon na yung mga anak mo panganay? Ano na yung panganay ko, 21. Yung bunso, mag-i-18 ngayong 30. Ngayong buwan na to. Sa akin, 30, running 38, tapos 34, 31, 27, at saka dalawang 18. So, bali ang asawa mo, kasama ang mga anak mo ngayon sa Pasig? Dalawa na lang kasi yung apat nag-asawa na eh. Yung dalawang kambal ko, nagtrabaho sa call center sa Eastwood. Pwede pa nga inyo yung naman ayos pa yun. Umuwi naman ako ng 2022. Sinitol na namin. Anong umuwi ka? Doon ka umuwi sa asawa? Hindi. Doon ako sa pamangkin ko. Pamangkin. We. Sa pamangkin ko. Parang sila pa ng asawa niya. Nag-finalize, nag-ayos na daw po sila nung umuwi daw siya eh. Inayos nila sir? Oo, sa barangay. Barangay. Ako doon sa Bagong Silang sa Quezon City, doon ang pamangkin ko doon, anak ng ate ko. Bagong Silang, Quezon City. Bagong Silang na yung harap noon DJ, yung San Mateo? Parehas yung kulay ng natin, jacket. Sa Sandigan. Sa Sandigan. Okay. Ano po, ma'am? Sabi ko parehas ng jacket natin. Saan po ka ngayon, ma'am? Ito ba, ito? Sabi ko Saan po? Saan po ka ngayon? Andito sa Santo Tomas, Batangas.
Sa Santo Tomas, Batangas ka. Anong trabaho mo dyan? Nag-extra lang ako sa sa salon. Ay, maganda naman trabaho yun, kahit extra yan, pero big money naman siguro yan, yung salon. Pag pag December lang, maraming magpapariban. Pero pag ordinary lang na buwan, wala namang customer din. Kasi riban lang. Magpariban ako kaya sa'yo sa akin. Tanggalin mo nga yung... Tanggalin mo yung Ipariban ko kaya sa akin, ma'am. Ipariban ko kaya. Yung akit ang ipariban mo. Dito to. Kasaway. Alam mo kaya, okay ba sa'yo? 59 na ako? Anong Naglalag. Kapikit na si ma'am. Ano? Continue na, ma'am. Continue. Naglalag man siya, sir. Ano yun? ang sabi ko, anong purpose mo? Ba't Ba't daw sumali? Ba't daw sumali kayo dito, sir? Anong purpose mo? Yon, ang gusto ko naman may destiny. Hindi yung tinatawag na forever kasi wala pa naman kasi destiny lang muna kung sakali. Oo. Kung forever pag-usapan natin, malabo pa yun kasi taga pa lang natin. Baka pag-lift natin dito, di ko alam kung magbago ka o ako. Ako naman, nandito lang ako eh. Siyempre ako, mas lamang ako sa'yo kasi 59 ako, ikaw 44. Siyempre, mag-isip ka mo ngayon. Ang asawa mo, kung sakaling nanood siya ngayon, tapos magagalit sa'yo, aawayin ka. Di kaya ganun. Hindi siya nanonood. Hindi siya mahilig. Nasa trabaho siya ngayon. Hindi siya mahilig sa panonood. Wala siyang kaabalahan na pagdating. Kasi uwi yun, mga alas 6 pa ng hapon. May trabaho kasi yun. Hindi yung trabaho nun eh. Sir. Kasi nalulungkot lang kasi ako sa'yo kung bang maghiwalay na pwede pa namang ayusin, yung ganon. Parang nangihinayang ako sa... Kung inayos pa namin, di kami aabot ng 10 years, di ba? Siyempre, nasa Manalo. Hindi, ayaw naman yan talaga sa akin. Sabi niya, supportahan mo lang yung mga bata. Anong dahilan? Bakit ayaw na niya sa'yo? Dumating ko sa punto nga, sumuko nga ako. Lagi ko siyang pinagsabihan dati. Kasi nung medyo bata pa yung edad ko, kasi ako yung mapalabiro kasi. Hindi ko inintindi yung sinasabi niya sa akin na kahit masama na pala yun, hindi ko inintindi yun. Kasi dati, sinasabihan ako, mukha daw akong unggoy. Pero hindi ko mainintindi yun dahil mahal ko siya. Hindi ko inintindi yun. Sinasabihan ako niyang mukha akong unggoy. Kung bakit mukha akong unggoy? Pero yun, yung mga mga panahon yun, hindi ko inintindi yun. Pagpatong ko ng 50, sinabihan ko na, sabi ko, yung mga pinagsasabi mo sa akin, ngayon ko lang na-realize na hindi pala maganda yun. Sabi ko, baguhin mo. Sabi ko ganon. Sabi na, hindi naman ako nagbabago mula noon hanggang ngayon, ganun man lang ako. Oo nga, pero yung panalita mo, pinapantay mo lang ako sa mga anak mo. Sabi ko, pag ginawa mo lang ako ng bata. Sabi ko ganon. Binaningan ko na siya noon. Noon pa. Oh, inulit niya na naman, sinabihan ka na namang unggoy, sir. Mga pa yun? Di ka naman mukhang unggoy. Hindi pa siya nagbago. Hanggang umabot ako ng 50, di pa nagbago. Ganun pa rin. Pero wala na kami noon. Kung wala kami ko baguhin, hindi man talaga siya na-accept na may mali siya eh. Noong nag-edad ako ng 48, hindi man siya nag-accept na mali siya sa mga pinagsasabi niya sa akin. Hanggang dumating na sa punto. Parang maliit lang naman na bagay yun. Ang dahilan na naghiwalay kayo. Bagay. Maliit na bagay, pero simulat nung nag-asawa kami, ako 20, siya 15 nung time na yun na nag-asawa kami. Hindi siya nagsasawa, kakasabi sa'yo na mukha kang unggoy, paulit-ulit lang yun.
Hindi ko, isang beses lang yun. Tapos minumura ako. Minumura kahit anong pinagsasabi. Sabi niya, patayin daw niya ako. Nung naman, nagkaroon kami ng anak na isa, 2 years old yung anak kong panganay noon. Nandun kami sa bukid. Lagi ko niya sinasabi sa akin, patayin daw niya ako. Parang napupuno na ako eh. Di ginawa ko. Kumuha ko ng itak. May itak ako ng mahaba. Hinasa ako ngayon. Nung hinasa ako na yun, binigay ko na sa kanya kasi galit na galit talaga. Pero yung bato ko parang tumatayo na kasi bakit totoo talaga eh. Sabi ko bakit totoo talaga ito patayin. Dumipa ako sa salas namin doon sa bukid. Kung papatayin ba talaga niya ako. Tumayo na yung balahibo ko. Sabi ko patayin kaya ako nito. Diretso lang ako di pa. Maya kinikilit nila ko eh. Hindi ka naman mabiro. Sabi niya hindi ka pala kayang pumatay pala. Sabi ko. Hindi ko siya. Yun, nawala yun. Yung sinasabi niya, sabi ko huwag ka magsalita, hindi mo kaya. Kasi pag nagsalita, kaya ko. Sabi ko. Oo. Ba't naman humantong sa papatayin ka daw niya, sir? Ano kinakagalit niya sa'yo? Lagi na sila nagagalit, sir, dati. Kasi nagagalit. Ano pa kami noon? 22 years old yata ako noon. Kasi 22 ako kasi yung anak ko, 2 taon pa yung anak kong panganay eh. Yun ang simula. Nabara yun. Tapos hanggang dumating 1995, lumayas na talaga ako. 1995. Lumayas ako. Kasi yun eh, magdahilan doon. Ikwento ko, ang dahilan doon kasi galing siya sa Butuan, namista doon sa mga relatives niya. Ako naiwan sa bahay. Ako malapitin ako sa mga bata. Ngayon, yung mga bata nanood ng TV. Kasi doon sa area namin, sa estate namin, ako lang may TV. Kasi mahirap na talaga yung lugar namin sa Agusan del Sur eh. Kahit pa paano, nakakuha ako ng TV na black and white na 12 inches lang din o 14 ba yun. Ngayon, galit na pagdating doon, galit siya. Ngayon yung mga bata nanonood ng TV, mayroon akong video kinakaraoke. Yung tawag yung playback ng araw. Yung microphone, hinidset ko ngayon. Hinugot niya ngayon. Sabi ko, bakit? Sino nahugot? Di ko napansin sino nahugot. Ako, sabi niya gano'n. Bakit mo hinugot? Gastos sa kuryente. Sabi ko, kuryente natin 400 lang kasama na ref. Saka mga karaoke dyan, saka TV, 400 lang bayan namin dati. Kung isa pa, taksak ko naman ulit. Earphone naman ko, nag-FM ako sa karaoke. Hinugot man yun ulit. Hinugot pa din. Isa pa, sabi ko, isa pa. Hinugot pa rin. Ayun na. Hinapunan niya yung damit ko. Ha? Hindi ako kumanta. Nakinig ako kasi yung mga bata, nanood ng TV. In-earphone ko lang yung microphone doon sa karaoke. Hinidset ko lang. Tinapon na yung damit ko. Tinapon na niya. Tapos yung remirez contact. Humihingi yun siya ng atensyon sa'yo. Kaya niya ginawa yun. Siguro nakapokus ka lang doon, nakatingin ka lang doon, hindi mo siya pinapansin. Yung microphone, sir, nilagay mo earphone, ginawa mong earphone, sir, ganon? Nilagay mo sa tainga yung microphone? Yung microphone, ginawa kong earphone, sir. Yung microphone. Hinugot talaga niya. Noong pagkatatlong hugot niya, talaga niya. Tinapon na yung damit ko. Para siya pretro papunta sa palabas yung damit ko. Pinitro sa bintana, ring. Sabi ko ngayon, gusto mo lalayas ako? Sige, layas ka. Sabi ko gano'n. Sige, tandaan mo, pag ako lumayas, hindi na ako babalik. Yun ang sinasabi ko. Kasi ako, may one word taga ako nga, sinasabi. Pero anong year is, sir? 1995? 1995. Di bumalik ka pa? Hindi ako bumalik, sir. 1995, May 28, umalis na ako sa lugar namin. Alas 7 ng gabi. Panahon ng, na yun, NPA pa nung araw na yun, yung 1995 sa amin. Wala ako nung ginawa ko, pumunta ko sa kapitan, nag-handwriting ako ng, certificate of, yung certificate sa, barangay ba? Nagpatunay nga ako, wala akong... 6 na ang anak nyo, nung time na yun? Or, ano nangyari yun? 3, di bumalik ka pa, nadagdagan. nadagdagan nga. Kasi
nandun ako sa Pampanga, that time, nandun ako sa Pampanga, hindi na talaga ko bumalik ng Mindanao kung hindi yung tatay ko na na-paralyze. 1995 ako umalis, 2009 naman ako nakauwi ng Mindanao. Pero yung pamilya ko nandun, sinundo na niya ako doon sa Maynila sa sunod na taon na 1996. Sabi niya, dito na lang tayo, magbago na daw siya. Yung ano talaga, yung 1995 hanggang 2009. 2009 pa lang ako nakauwi ng lugar namin. Almost 14 years yata yun. 1995 2005. Dahil sa tatay ko, nakabalik. Di ba yung edad niya ngayon, 50 plus na? Baka hindi na yung nangangaway. Baka ano na. Hindi, sir, kasi ano po yun, nung umuwi ka, nagsama kayo ulit. Oo, kasi nakiusap na siya sa akin. Sabi ko ako, hindi na talaga ako uuwi ng Mindanao. Mamatay na ako dito sa Luzon. Okay. Kasi nagtaka ako eh. Kasi yung bunso mo, 18 years old pa lang. Di ba? Yung dalawa mong kambal. Mag-19. Oh. 19 na. Mag-19 yung ano si sir, yung, ano ba sa Tagalog yung luuran? Yung bang matampuhin? Ako, hindi naman ako matampuhin. Pero mayroon lang kasi akong isang salita. Pag sinabi kong hindi na ako babalik, dahil bumalik ako, nakiusap ko yung tatay ko kasi. Bilang asawa kasi, sa isang asawa, normal lang yung mabunganga. Bihira yung hindi mabunganga. Pero may dahilan yun, sir, kung bakit nagbubunganga. Mabunganga talaga siya. Wala naman wala akong bisyo, hindi ako uminom, hindi ako nanagaliyo, hindi ako nagsusugal. Anong pinagagalit niya? Wala lang. Bigla lang siya magalit. Mabunganga talaga siya. Kahit sa mga anak kong 6 ngayon, hindi lang niya kaya yung na hindi niya kaya ang pagalitan. Yung pangalawa kong anak na lalaki nasa Pangasinan ngayon, hindi niya kaya yon. Pero the rest sa 5, kayang-kaya, pang-6 ako, kaya niya yung kahit anong sasabihin. Kulang siya sa siguro, sa atensyon mo ba, sa pagmamahal mo. Sa lambing mo, parang gano'n. Bakit kulang sa atensyon pa ba yun? Kulang ba sa atensyon yun? Hindi yung ibig sabihin ko. Ang ibig ko kasi sabihin, yung pansinin mo siya ba yung baka wala kang time sa kanya. Always niya may time eh. Niyayakap ko nga tuwing gabi nung nandyan pa ako sa Pinas eh. Paano lang talaga siya? Naubusan ako na sasabihin. Sige, may tanong ka pa? Hindi, tapos Anong tapos po kasi noon, 'di ba, naghiwalay kayo, sir, nagabalikan lang po kayo, no? Dahil sa tatay mo. Nagkaroon po kayo ulit ng anak. Ilan po yung dumagdag sa mga anak mo? Bali 3 yun, sir, kasi yung 27 saka 18 ngayon. Okay. So 3 pa yung dumagdag, no? Tapos naghiwalay ho kayo, sir. Anong rason na po talaga ba't ho kayo naghiwalay? Dahil hindi talaga siya nagbabago sa sinasabi ko habang nandito ako. Hindi na talaga kasi pati magpadala ako ng bagahe. Dito pumunta ako sa mga store dito, nagtuturo sa yan, bilhin mo niyan, bilhin mo niyan, bilhin mo niyan, bilhin mo niyan. Nung na-receive na sa Pinas, wala nang kwenta yung bagahe ko. Nakos, talagang bumagsak yung ko. Sabi ko, bakit gano'n yung asawa ko? Bakit? Sabi niya walang kwenta daw yung padala ko. Samantalang siya nagtuturo nga ganito, ganyan, yan, bilhin mo niyan, bilhin mo niyan. Ganon. Umiyak kaya ako doon sa loob ng Aramco dahil na-receive ko yung misis niya na wala nang kwenta. Dapat tinapon mo na lang yung bagahe mo, hindi mo pinadala sa amin. Ganun ba yun? Sabi ko, ang sakit sa dibdib ko kaya. Sakit. Nasakta ako, umiyak talaga ako noon. Umiyak talaga ako sa loob ng Aramco kasi maglo-loading ako noon. Umiyak ako noon. Wala nang kwenta. Kaya ganun talaga, yung tao talaga, kung hindi niya intindihin yung sarili niya, hindi talaga siya magbabago. Hindi mo na try na kausapin siya ng maayos. Kinausap ko Kinausap ko na nga. Kasi umuwi ako ng 22, dyan, inayos na lang namin. Pero nag-ano kami,
Yung hindi na kami magandang nag-usap. Ano pa? Nung 50 na yung edad ko yata nun, hindi na kami nag-uusap na maayos. 59. Akala ko 59 na po kayo ngayon, sir. Hindi, 50 sir, 50. Hindi na kami. Kasi 10 years na, basta 10 years na yung hindi na kami magandang usap. Oo. Basta simula nung nag-50 ako, lagi ko siyang minimis baguhin mo. Hindi talaga siya nagbago. Ano magawa? Bakit ano bang gusto mo sa isang makakasama sa buhay? Yung maganda yung kasi siya pag tinatawagan kasi siya tapos pag hindi niya ako masagot, sabi ko, bakit hindi mo man sinasagot? Sabi, bakit? Ikaw ba inintindihin ko? Ikaw daw dito. Sabihin man niya sa akin. Sabi ko, hindi naman ganun. Dapat sabihin mo, na may trabaho ako, may ginawa ako. Sabihin mo, bakit? Sa'yo bala akong maging attention sa'yo? Laging mag-attention? Di ko naman hawak cellphone. Sabi ko, ba't ayusin mo lang pagsalita? Kasi wala namang problema sa akin. Kasi tayo naman, may mga trabaho, naintindihan ko naman yun. Sabihin lang ng maayos ba? Hindi ganun na, bakit? Ikaw na ba intindihin ko? Ikaw daw dito. Ako dyan. Sabi naman ganun ba? Di ba mahirap naman yun? Oo. Para hindi sa maganda yung kausapin sa palaging galit. Pag kami nag-ausap, ayaw niya magkinto-kinto ng partner kwento. Ayaw niya. Ayaw. Tapos wala siyang suyo. Pag nagsasabi siya, wala siyang suyo. Yung nakilala mo ba siya, yung niligawan mo siya, ganun na? Wala, 1 week lang po siya ligawan, tapos pakasal lang pag next month. Kasi kung yung hindi ako nagliligaw ng ano siya? Taglit lang kami, 1 week lang kami, nangligaw ako 1 week lang, tapos pagkasunod na buwan, kinasal kami. Kinasal kami sunod na buwan. One week lang, ma'am, kami nagligaw. Ako nagligaw, 1 week lang. Signal? Ikaw ang walang signal. Saan mo pa ni Padong? Magawa to? Wag na, okay na yan. Bakit wala signal? Meron na. Kapag data. O sige. Wala kang tanong? Parang maubos na rin ang Bakit? May trabaho ka pa ba? May trabaho ka pa ba? Hindi. Man, hindi ako. Dalawa lang yata nila sa salon ngayon. Kaya hindi ako umalis. Kwento naman yung buhay ko. Tapos yung mga anak mo yung anak mo saan ba ngayon? Nandito, kasama ko. Kasama ko. Ano ba yung lalaki at babae? Puro lalaki. Puro lalaki. Naku, masuntok ako dyan. Ang liit ko pa naman. Anong height mo, ma'am? Sige, ko nagtanong pa sa height mo. Ano nga? Kasi ako mababa lang ako eh. Honestly. Baka matangkad ka pa sa akin eh. Okay. Na ito pag-usapan yung height. Yung asawa ko na matangkad yun sa akin eh. Yung asawa ko matangkad sa akin yun. Ano bang birthday ng asawa mo? Ano siya? 1967. May. Anong buwan siya? May siya, May 14. May. Kala ko February. Kasi ang mga February kasi, madali magalit. Ganon, siguro. Depende yun sa ano. Depende rin siguro yun. Okay lang ba kung ano? Destiny. Destiny lang muna. Kasi di ko alam sa isip mo, hindi ko alam sa isip mo kasi ilang taon gap natin. 10, maybe Nagbilang-bilang ako sa edad. 16 years. Okay lang Hindi naman. ako naman, sir. Ang pagsali ko dito sa programa ni DJ, hindi naman talaga totally na parang aasa kang makahanap kang ganon. Kumbaga bonus ka lang yun na may makilala ka na. Magkasundo kayo, yung ganon. Pero marami naman ditong nagkakasundo, nagkakatuluyan. Pero kumbaga siyempre
yung experience din ba na-experience kong ganito. Tapos, friend, siyempre, mag-umpisa naman talaga sa kaibigan para makilala ang isa't isa. Okay. Ganon. O sige, i-rate natin. 0 to 10. Para sa akin, anong rate mo sa akin? May rate mo. Rate mo. 0 to 10. 1 to 10. Nasa gitna. Wala. Malabo ako dyan. Siyempre hindi naman natin kilala talaga ang isa't isa. Kumbaga, siyempre kilalanin kita, aalamin ko pa kung marami pa akong gustong itanong sa'yo pero hindi dito. Kumbaga, siyempre hahaba, baka abutin tayo na 1 linggo dito. Ganon. Di pa naman nagreklamo si Daisy. DJ Jel, thank you po dahil starting ko nanood sa programa mo. Way back 2017 ako yun ang libangan ko habang nagda-drive ako. Nakapanood pa rin ako kahit habang nagda-drive ako, nakalagay lang sa gilid yung nagda-drive ako. Lagi ko si DJ Jel na pinapanood. Thank you DJ Jel Thank you. Merry Christmas DJ Jel. Merry Christmas. Thank you talaga dahil. Ipapaalam ka na? Hindi naman ako magpaalam kasi wala pa naman sinabi si DJ Jel Wala sinasabi. Gusto lang kita makita. So ikaw ngayon, 44 ang edad mo ngayon. Oo. 44 no? Mag-45 ngayong darating na July. Next year. Ay. Nako, maging old kaya bo, eat young grass tayo dito. Siyempre, hanggang natin. Ano bang problema Wala sa edad? Bakit sa edad ka na problema? Hindi ko Ako na pagdating, parehas lang. Hindi, Kaya ko naman ang bata pa. Kaso lang, maging 50-50 ako kasi dahil sa edad ko, isipin mo, baka abutan ako 65, patay na ako, gano'n. O Hindi yun talaga sa akin, 9 ka. Ang rate ko sa'yo. Hindi, yun. Kaya nilagay ko sa 50 kasi siyempre hindi pa pagkalala. Ang hirap naman lang sabihin ko nasa 9 or nasa 8. Kasi, ako automatic kasi destiny pa bonus na sa akin dahil mabata yung kaharap ko ngayon. Bata ba yung 40? Because kaya ako 59 Paano yun? Binata na ako nun. Ikaw, isisilang ka pa lang. Diba? Marunong na akong tumingin ng beautiful. Ikaw wala pa. Alam mo sa edad, kahit 60 plus na walang problema sa akin yun. Ang ko lang, yung kumbaga yung hindi ako nag-ano sa itsura sa tao or edad sa tao. Ang gusto ko yung kung sa bagay, lamang na yung yung walang bisyo yung tao. Malaking bagay yung pag walang bisyo yung tao, hindi na inom, hindi na sigarilyo. Yung simple lang. Simpleng buhay lang ba? Kumbaga Pero huwag na muna ganito yan. Kung nagkasundo tayo, maging destiny ka sa akin, bonus ka pa sa akin. Doble kasi. Ikaw, wala kang bonus sa akin Dalawa destiny sa bonus Hindi ako kampante doon sa sa kwento mong asawa mong ganun lang. Naghiwalay lang kayo ng ganun. Wala ko naman sinasabing asawa Ikaw naman nagsabi. Destiny nga lang. Destiny at saka bonus. Sa ex mo ba? Sa ex mo ang ibig ko sabihin. Kasi kasal kayo noon? Kasal nga kami. Wala kasal kami. Kasal kami. Oo. Pwede kang maghabol. Pwede kang habulin niya. Baka hindi lang nangyari na ganon kasi nga hindi ka pa pumasok siguro sa isang relasyon mula na nagkahiwalay kayo. Kaya ganon. Wala, hindi ako muna. Hindi din. Focus ako sa trabaho sa Saudi kasi yung mga anak ko, nagsusuporta ako sa kanila. Kaso lang, nagtrabaho naman sa call center ngayon. Yung kambal ko.
Oo. Pero bilang kaibigan na parang ano, yung rate ko naman sa'yo, nasa mga 8. Kumbaga, magaan naman yung loob ko sa Huwag mo lang baguhin. kaibigan. Oo. Gago mo pa eh. Oo, Wala kang challenge na. Wala na Hindi, akong ano challenge. ibig sabihin? Binago mo na eh. Doon sa 50-50 kasi, mayroon akong challenge eh. Eh ngayon, wala na akong challenge. Parang kampante na ako. Kaibigan. Kampante ako bilang kaibigan. Kaibigan ka. Pero kung Oh. tungkol doon sa ano, sa rate na tinanong mo, halimbawa man lang yung may pag-asa, ganon, yun yung rate ko, nasa 50. Ano, wala pa. Tapos Kumbaga, pinalitan mo siya. sa inano ko doon sa kaibigan, yung kumbaga rate bilang kaibigan, nasa 8 ka. Wow, sana all. Kasi Bisaya ka eh, Bisaya kasi ako. Oh. Ako kasi pag may nakilala kong na ano, lalo na't matured na, kampante naman ako. Ako dito, Makipagkaibigan. ito yung sinasabi ko. Ayaw ko rin ng, Ako kasi ayaw ko kasi pag ng nagsalita ako, hindi ko sobrang sasabihin. yung sobrang mabula ba, yung parang anuhin ka agad. Ayaw ko ng yun. Ikaw, Hindi tingin mo, naman kita binula. Hindi naman kita binula eh. Oo nga. Oo nga, hindi naman yun ikaw, ibig ko sabihin. Ibig sabihin, Ay. ayaw ko na kung ganun. Pero ikaw, hindi ka gano'n. Kaya nga kampante ako sa'yo. Maano ka lang, madaldan. Oo, makwento kasi ako. Makwento Oo, ako. kwento. Okay lang naman din. Oo, okay lang naman. Kaso lang, may isang Bawal pala tanungin ang apelido. Itanong ko sa'yo apelido. Bawal dito. Kasi binasa ko yung rules ni Digigel eh. Sa manager, pinasa sa akin. Binasa ko lahat yun. Oo, saan na lang magtanong ako sa'yo pag hindi sa dito. Kasi baka mamaya kamag-anak kita. Kamukha ka ng ano, ng mga mama. Oo. Mga pinsan, kamukha ka. Ganito yon. Ganito yung sasabihin ko sa'yo. Pag may kamukha ako, hindi ako gwapo. Alam mo, sir, hindi ka pangit. Kung sa akin nga, gwapo ka eh. Kumbaga, hindi. Proud ako sa sarili ko pag wala kamukha ako. Teka, ako muna. Ba't ka napiktuhan doon sa asawa pag sinasabing unggoy ka? Hindi naman totoo. Pag gwapo mo namang unggoy kung unggoy ka. Oo. Matanda na ako, 59 years old ko, baka lalaki yung puso ko. Wag naman. Lalaki yung puso ko, maaga kung ano. Hindi matanda ang 59 years old. Hindi matanda. Ang matanda, mga 90 plus. Yun. May edad na yun. May edad pa lang ha. Pero yung ganyang edad, 50 plus pa lang, 60, hindi yan matanda para sa akin. Talaga, pina-inspired mo talaga ako. Thank you talaga, pina-inspired mo ako ha. Pero sa totoo talaga, ako, kahit itong edad ko na 59. Ha? Teka muna. Unang salim dito. Unang salim mo lang. Ayoko mag-second chance, first chance lang. Ako din unang salim lang. Unang ko lang sali dito. Ayoko ng pangalawa. Ayoko na. Ay, hindi ako, wala na rin naman akong balik mag-sali ulit. Kumbaga, sapat na sa akin na karoon ako ng experience din dito, kakilala. Kumbaga, Ako hindi experience yung hinahanap ko dito, hindi experience. Ang gusto ko destiny. bawal naman. Sa taas lang nakakaalam noon. Yung sa taas lang ang nakakaalam kung sino talaga ang para sa isa't isa, di ba? Madam, kung experience lang, hindi, ayaw ko yun. Ayaw ko yung experience lang dito sa programa ni DGGL eh. Eh gusto ko destiny. Destiny gusto Hindi ko. naman ikaw masunod. Nasa taas yung masunod kung may bibigay sa yung sabihin kasi kung gumawa ka kung ka ng experience lang mo dito, ibig sabihin, gusto ka magkaroon pa ng chance na panibago after 1 month. Wag sana. Diba? Ako ayaw ko. Kung mawala ka man sa akin, kung hindi makita destiny,
hindi na ako sasali. Hindi na ako sasali. Oo. Talaga. DJ Jel, in and out. Hindi na ako ulit pag magkaroon ako ng hindi kami magkaunawaan ng ano ko kausap ko ngayon. Ayaw mo na. Manonood na lang ako, hindi na ako sasali. Sana all. Oo. Sana all na lang tayo rito talaga. Basta madam. Kakausapin. Ha? Malay po ninyo. Kakausapin pa naman kita. Oo, kakausapin ka ba naman sir eh. Kung hindi ka makapasa kay ma'am, baka may iririto naman siya. May tita po siya dyan, nakaedad mo. Oo, pwede yan. Pero ayaw ko na, DJ. Yun na, siya na lang dapat kung ano. Kung ayaw man niya sa akin, wala naman akong magawa. Hindi naman pwedeng ipipilit natin yung ayaw. Alam mo, pag tinanong mo yung isang babae ng ganyan, hindi naman talaga din sasagot yan na sabihin, ano, nagsabi lang din ako ng totoo na gano'n. Ako nagsasabi din ako totoo ah. Hindi naman, totoong tao ako eh. Kasi may isang salita ako. Oo. Honestly talaga. Kaya ito ngayon, first and last kung ano to, sumali sa programa ni DJ Jel. Oo, totoo. Yan ang ano ko. Kasi ayaw ko yung maghanap na namang iba, ganito na naman, palibagong ano naman. Hindi, natuwa talaga din ako sa admin ni DJ Jel kasi sabi ko, ayaw ko ng bata pa. Basta ang gusto ko, ano. Pero ang request ko sana, yung byudo. Ayaw ko nung may naghahabol. Ay, hindi na Para maghabol isa na sa lang yung problema. Sa side ko na lang. Kumbaga, ano, kasi siyempre ang side ko, kasal din ako. Iwalay, matagal na, pero kasal. Kumbaga, ano, 12 years na rin. Iwalay. Ako sa awa ng Panginoon naman ako, kahit sa edad ko nito, 14 years na ako dito, hindi ako umiinom ng gamot. Malusog ako. Sa awa ng Panginoon. Wala akong karamdaman sa katawan ko, wala. Yung mga kasama ko ito, edad pa lang 40, wala na, nagkagiwang-giwang na yung lakad dahil sa arthritis. Sabi ko, talo pa kayo sa akin. Pero kung ikay may bisyo, ikay naninigarilyo or nainom, hindi ka ganyang kalakas. Never talaga ako Baka naninigarilyo, umiinom, sugal, nagsusugal pa yung asawa ko. Ano nga, yung 99, makwento ko Hindi yung... ba bawal? Bakit susugal dito? Di naman bawal yun kasi kinikwento man lang yung previous naman lang yun. Hindi naman tayo nagsusugal ng ano. Nagkaroon nga ako nung ano, doon ng asawa ko kasi nung araw nasa full time kami nagtrabaho. Ang sahod ko sa isang buwan, 1.5 lang nung araw nung way back 1996. Nagsusugal yung asawa, may 700 akong naming pera, pambili ng bigas yun. Pambili bigas. Sinusugal niya, alas 12 na ng gabi, yung 700, tinignan ko, 400 na lang. Sabi ko, bakit ginamit yung pambili ng bigas yan? Sabi ko, bakit? Ay, pagalit ka, bayaran ko naman yan. Sabi ko, bayaran nga tayo. Nagsama tayo, ba't bayaran? Sabi ko, huwag mo isugal yan. Di, naku, pagdating naman alas 2, kinuha na naman 200, 200 na natira. Adi, tumayo na ako, kuha ako ng itak, kasi ano, tong its yun kuha ako ng itak, sinamsam ko yung mga barahan at initak ko sa gitna. Nagsiliparan yung mga kasabat niya sa sugal Nagalit talaga ako. Ayun, galit sa akin noon. Oo, naubos 200 na lang natira sa 700. Bisaya din ba yung asawa mo? Bisaya din yun. Taga Nasipit, Agusan del Norte. Dumayo kasi sa lugar namin sa Agusan del Sur. Kasi mayroon siyang kapatid din kasi doon, kasamahan ko rin sa bukid. Nung maliit pa siya, 5 years old siya, 10 years ako noon, sabi ng ate ko, Iboy, baka yun ang maasa mo someday. Sabi ko, ayaw ko, maraming sipon yan sabi kong ganon.
Pero pagdating niya nung bumalik siya, mag 15 years old siya, malaki ng babae, tangkad nga sa akin kasi 5'4" ang height niya 5'4". Naligawan ko 1 linggo lang, tapos kinasal kami agad next month. Mayo ako nang ligaw, tapos June 18 kami kinasal. Sabi ng tatay, sige mag-asawa ka na. 20 ako nung araw na yun, magba-20 ako nung time na yon. Inasahan yun Ayun, nangyari. Lumago yung pamilya. Mahirap yung Tayo lang yung hindi magkaintindihan. usap dito na. Yung asawa ko kasi hindi siya, lagi siyang tama ba? Lagi siyang tama. Kung may ipapayot man ako, hindi niya intindihin yon. Lagi siyang tama. Hindi siya nagkakamali. Yun ang niya, hindi daw siya nagkakamali. Lagi siyang tama. Kaya mahirap. Mahirap talaga siya, ganun. Kung ganun ang wala tayong magawa. Babae kasi ako kaya parang naaano ako pag yung babae ba, parang di ko naririnig yung side niya. Sa bagay, mo yan. Pero, Madam, tika muna. Dapat. Ikaw mo mga background dun sa asawa mo, anong nangyari? ay siyang asawa, may anak. Uli. Ano ba ang dahilan Oo, din? sa kinakasama. Kulang ka din siguro sa pagpamahal, ano ba? Hindi ko pwede kwento dito. Kulang ka sa atensyon? Sobrang- Kulang ka sa atensyon Ha? siguro. Kulang ka sa atensyon. Naman, ang pagsasama namin okay naman kasi wala siyang bisyo, wala siyang wala naman ako masabi sa kanya pagdating sa bahay, tulungan kami sa gawain. Kumbaga lumaki yung mga ako, yung maliit pa sila. Kumbaga walang problema, may talagang pagsubok lang na hindi na naayos. Ilan taon na kayong wala na kayo? 2012 pa, hiwalay na kami. 10 years na rin. 30 Oo. na. 12, 30. Oo. May anak na siya. May anak na siya. Bakit hindi kayo kasal? Kasal. Kasal pala Wala pa na. Naghanap pa pa ng beauty. Kasal pala Fair lang tayo. Fair lang. Hindi naman ako kumbaga, Kasi wala yun ko na pwede Hindi pala tayo fair kasi ako para sa akin, ikaw para sa akin, destiny at saka bonus. Ako wala akong masabi, hindi ko masabi hindi ko masabing kasi sa taas lang nakakaalam. Kumbaga kahit nga hihingiin natin, ayaw nga ibigay. Minsan akala natin yun na, yun pala hindi. Mayroon naman akala natin hindi yun, yun pala yun na. Ilang taon Diba? ba yung asawa mo ngayon? Anong dati mong asawa? Ilang taon na ngayon? Ha? Ilang taon na ngayon yung dati mong asawa? Matanda sa akin yun siya ng 8 years Kumbaga kung 44 ako, nasa 50 plus siya. 50 Oo. plus siya. Oo. Naku, mas matanda talaga ako. Kahit Ang sa problema ulo. naman sa edad mo, di palit tayo ng edad. Palit tayo ng edad. Ikaw 44 Siyempre, ako. may doubt ako kasi bata ka pa Wala Ulos yun. ka sa akin Kumbaga, wala yun sa edad. Kumbaga, gusto lang kitang makilala, gusto kitang aralin kung ano ang pagkatao. Ayun. No? Simpleng tao lang Kumbaga, ako. yun. Simpleng tao lang. Hindi ako pwedeng magsalita dito na agad. Ganon. Pero ang sabi niyo po kanina, ma'am, si sir, gusto mo mag-ayos muna silang dalawa. Ikaw po, hindi mo sinubukang ayusin. Sabi niyo, may bagay lang kayong hindi naayos. DJ, inayos namin nang nagsama pa kami ng 2 years. Kasi 2012 yun Ay, 2010 nangyari yung ganon. Tapos inayos pa. Inulit-ulit, DJ. Kaya hindi na pwede. May third party, ganun? Tinuloy-tuloy May third party. Oo. Sino, ikaw o siya? Siya din. Siya. Okay. Siya. Ma'am, kulang ka sa atensyon. Bakit naghanap siya? Hindi siya
Hindi mo siya binigyan ng atensyon siguro. Mm. Ano yan, sir? Para sa akin, ang dahilan kung bakit nangyari yun, unang-una, natukso. Pangalawa, mahirap kasi yung isang tao na walang ano sa sarili ba? Takot sa taas. Yung tukso kasi, nandyan lang kasi sa paligid yan. Yung tukso, hindi mo naman, ang importante doon, yung tatag niyong pagsasama niyo, hindi naman kailangan yung yung sa third party nangyari. Wala namang babawas doon sa tao nga, sa asawa mo. Wala mang nawala sa kanya. Hayaan mo pag kausap tayo sa kikwento ko sa iyo yung sobrang personal kasi hindi. Nahiya akong sabihin dito. Okay lang. Nahiya akong sabihin. Sa akin kasi wala man third party doon sa lang kasi yun. Ayun na nga yun na ang doon. Kasi wala namang third party sa inyo. Kumbaga sa ugali ka lang bumitaw. Kumbaga Kasi hindi talaga nagbago eh. Oo. Mula nung nagkahiwalay kayo, wala kang naging girlfriend, ganon. Hindi ka uli pumasok sa ano. Yung girlfriend ko ito. Ito yung girlfriend ko. Tingnan mo, kalat to. Oh. Ito yung girlfriend ko. Walang umakyat. Ano? Walang umakyat dyan, sir. Walang umakyat. Dati, sir, may umakyat. Pero ngayon, nga marunong na ako mag-Arabic, Oo. wala na umakyat. Kasi dati, hindi ko alam. Pag sinabihan mo sila yung Saudi na haram, Mm. lalaylo talaga sila pag sinabihan. Sabi ko, Saudi ka, tapos haram ka, bakit? Mm. Yun, lalaylo sila. Wala na. Ibig sabihin, No, ako pala ako dito. may umakyat talaga. Ano, may nagpapabayad? Ganun? Bayaran ka. Ikaw yung bayaran? Oo, Wala. ikaw ang bayaran. Babae yun, babae. Lalaki. Ay, lalaki. Lalaki. Hindi babae. Lalaki. Hmm. Ngayon meron nga. Sabi ko, antaharam. Listen tayo, Gina. Sabi ko, bakit pupunta ka dito sa loob? Sabi niya, ano daw yung, masama nga yung gusto niya. Bali gusto niya gagawin mo yung ginagawa ng isang babae sa kanya, ganun. Oo, yun ang gusto. Bayaran ako ng 100 riyal. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, hindi na. Yun ang gusto nila kasi Sir DJ, binabayaran kasi nila yung babae dito. Pag mag-asawa sila, binabayaran nila ng 50,000 riyal. Bigat din, no? Binibili kasi nila yung asawa dito. Maraming matanda kasi dito na hindi nakapag-asawa dahil kulang sila sa pera. Katulad mo, lang din ng magkano lang kinikita, gagastos nila. Kailangan kasi dito, may sasakyan ka, may bahay. Importante yun, kapapera ka. Yun ang dito sa mga babae binibili. Tapos yung yung tatay naman ng babae, binabantayan nila yung yung anak nila nga, dili mawala yung pagkababae nila. Kasi pag nawala yun, kakasuhan din sila. Papupugutan sila ng ulo. Pag wala na yung dangal, di pwede. Oo. Kaya binabantayan din nila yung anak nila. Kaya yung mga lalaki dyan na walang kakayahan para bumili ng babae na mapapangasawa, yun, nag-ano sila, nag-ano. Samantalangin yun ng mga driver, lalo pa mga Pilipino. Oo, kasi nga daw po yung mga Pinoy, hindi walang walang biguti, ganun, nag-ahit. Saka malinis daw, sabi nila, Pilipino malinis, yun ang gusto nila. Oo, kasi may kilala ako pumunta ng Saudi bago umalis ng Pilipinas, lalaki nung umuwi, hindi na lalaki. Yun ang ginagawa daw sa kanila. Hindi mangyari sa akin yun, sir. Hindi mangyari sa akin yun. Hindi pwede. Oo. Hindi pwede. Pero ngayon dito, Sir DJ, na dito, open na dito, unti-unti nang na-open dito sa Saudi. Lalo na dito sa commercial ka. Yung mga babae dito, open na talaga siya. Open na. Pero di sa pwede magpalda. Magpantalon lang, mag-t-shirt. Okay na. Wala nang abaya, wala na. Wala nang abaya. Oo. Maliban sa mga sinasabi dyan, nanonood ako nga bawal daw, pa, wala yun. Hindi nagsasabi na totoo. Yun ngayon, open na talaga ito Saudi. Nag-unti-unti na
Nung 2000, pumasok ko yung 2010, talagang saradong-sarado sila. Pero ngayon, wala na. Tawa na yata yung mga mutawa dito kakasita ng mga Pilipino. Hindi ano eh. Pwede na mag-usap, lalaki at babae, sir. Pwede na. Hindi na tulad dati, no? Hindi na, nagbago na. Ano kasi, sir, pasaway mga Pilipino, number 1. Oo, pasaway mga Pilipino. Di man pagkakaano talaga nandun talaga yung pasaway. Di naman natin malalahat, pero may pasaway talaga. Lalo na mga cleaners dito, hindi naman magkano mga cleaners. Yung makalabas yun sila. Stay out kasi bakit hindi ko na na-experience kasi yung kasama kong driver dito, lagi niyang kamit yung mga cleaners dati. Ano yun, taga Ilocos. Ka-date niya palagi. Ang kakalabas kasi, no? Oo. Nakakalas, ang labas ng trailers kasi sa Friday, 2 to 7. Pagkadating ng 7 o'clock in the evening, sunduin na sila ng coaster. Dami nila. Yun, magkalat sila doon sa bata. Doon, kanya-kanya na silang kausap. Siyempre, may mga kwarto dyan nga binabayaran. Ganun. Oo. May kwarto dyan, 200 real lang isang kwarto. 200. Sa bata, no? Tapos ngayon, bumaba na ngayon ang presyo ngayon. Dito, kasi kasama ko dito nga kumpanya, may access sa mga babae. 100 na lang, kasama na yung kwarto, sir. 100 na lang. Kasama babae? Ba't mo alam? May kwarto na, may babae na, may bugaw, 100 lang ang bigay ng bugaw. Kasama na yung kwarto ngayon. Magkano po yun sa piso? 100? 100 real? Nasa... 1.5 sir, sa 100. May kwarto. Philippine money. May kwarta na, may kwarto na, may bayad doon sa bugaw at saka sa babae, gano'n. 100 na, yun na, 100. Oo. 1.5 sa Philippine money. Kita mo. Sabi nila may higpit daw kasi, gano'n. Pero marami din naman ang kwento niyan dito, sir. Hindi na. Iba nga may bahay. Narinig ko ng kwento. Natawa lang ako. May higpit daw, gano'n. Hindi nakakalabas. Ganun. Mayroon naman talagang amo na walang day off. No, mayroon naman po talaga na hindi nakakalabas. Pero sabihin mong bawal, pwera hindi lang bawal. sa DF, sir. DF. Kasama talaga amo. Pero yung mga salon, mga cleaners, yan, mga nurse, yun. Yan, basahan mo yan. Kagala yan. Oo. Kaya nakakalungkot nga, minsan nga nakikita ko sa access mga Pilipina, magbabayad lang 100, grabe naman. Parang minaba naman yung yung natin. Bakit pumunta siya sa hindi maganda? Naawa rin ako kasi mga ganyang Pero nasubukan mo na, sir, 100. Hindi ko susubukan, sir. Wala? Ayaw ko kasi siyempre baka may AIDS din yan, likado. Ayaw ko naman Di mag-raincoat ka na lang. Pero first time, sir. Kahit sa Pinas, sa Cubao dati, dami nag-alok, hindi talaga ako nakagamit ng mga ganyang bayaran. Ayaw ko gano'n. At dito pa rin sa Cubao, marami pa rin yan dito. 150. Dami dyan sa Pinas, pero ayaw ko talaga. 150 na nga lang eh. Ayaw ko. Maliit na nga lang yung manoy, tapos ganun pa mangyari, naku, patay tayo. Sa kadaldalan niya talaga eh. Smile tuloy si girl. Delikado na, mawawala pa paano na yun? Mawawala pa, sir. Magkakasakit pa, no? Wala talaga ako, di ko yan. Wala sa ko yan, vocabulary yung mga ganun nga, mga bagay. Ayaw ko. Kasi dati nung nag-aaway kami ng misis ko, pag gusto ko nga tatabi, sabi niya, punta ka ng Cubao. Ayaw ko naman. Siya nagdidiin sa akin na puputahin ako ng Cubao. Pero hindi ko nibe kung ginawa yun kasi natatakot din na kasi ako Kasi nagsama pa kami dati, tapos simple, gagamit ako sa kanya. Paano nagkaroon ng sakit? Problema din sa pamilya. Kami rin magka-problema. Kaya niisip ko naman yan. Pero sa Cubao, sir, sa Cubao kasi, minsan mapadaan ako dyan. Marami pa rin, no? Dito, no? Napakalat-kalat. Bago pa, sir. Pinabawal yan. Hindi bago pa, sir.
Bagong raspa. Kahit na, ayaw ko na sir. Ayaw ko yung ganun. Ayaw ko na. Mahirap. Mahirap yun. Mga ganong mga bagay. Oo. Minsan kasi kapit sa patalim na rin po yung iba dahil sa krisis sa gutom, no? Yun nga dyan sa Cubao, inaano ko na 70 na lang. Oo. 70 na lang daw. Para sa, ano, Kwarto. apartil. Kasi sa apartil, sa baba lang ng footbridge ng Cubao. Nasa baba lang papuntang ano, Alimol. Mm-mm. Just gilid yan ng ano, Aurora Boulevard. Nandyan yung mga apartil dyan eh. Oo. Eh, 70 yung apartil. Yung mga ipis-ipis, ganon. Oo. Tapos meron nga po dyan kawawa na minsan nangaalok 150 kasi pambili lang ng gatas ng anak niya. Kasi may maliit pa yung bata, akay-akay pa niya. Iiwan niya lang yung babae doon, yung anak niya, doon sa bugaw o sasama siya sa'yo. Oh, maawa ka na lang talaga, bibigyan mo na lang kahit 100. Nakita mo talaga yung ano niya, yung dibdib niya, basa pa ng gatas nagpapasuso pa. Dahil sa gutom. Tawa si DJ. Oo nga, mga alas 2. Oo. Ako din dyan lalak dyan. Pasa ko dyan sa bagay dyan. Pasa ko. Di bali na, mag-manual na lang ako, DJ. Mag-manual na lang. Manual na lang. Oo, ito ganun. Alam mo na kung kailan mo bilisan, sir, no? Babagalan, no? Oo. Oo. Kaya girlfriend ko nga itong truck, sir eh. Oo. Girlfriend ko nga ito. Basta na dito mabuntis eh. Sana nalaygit to, nalaygit. Laygit na. Magsi-senior ka na po pala, 59, 60. Kailan po kayo for good? Pagkakawi ako ng Pinas. Pagkakawi ko na, submit ko na yung retirement ko sa is kasi naghuhulog ako hanggang ngayon eh. Oh, very good eh. Oo. Naghuhulog ako. Kahit pa paano, mayroong madaw-daw. Oo. Habang nangalakal sa Pinas, may madadaw-daw sir eh. Sir DJ. Sige. Alam mo, magtutulak ako ng kariton doon eh. Gagawa na lang kariton. Oo mas malaki pa nga kita ng mga dyan minsan nangangalakal ha. Laking kita nun ha. Walang tax. Walang tax. Oo, walang tax. Tapos kung alam mo yung binibili nga lang nila sa'yo ng 10 per kilo bakal, pero pag doon nila dinadala pala yun, times 4 pala yun, tag 40. Sa main na ginagawa nila, tinatambak muna talaga nila, may sila tambakan. Tapos pag marami na, kukuha sila ng truck, dadalhin nila sa main, no? Mahal pala ikuha nila yan sa iyo. Pag ikaw maghatid. Nakikita. Baka someday yan ang gagawin ko. Pag hindi kami magka-destiny ni Madam. Pwede Sige, basta connected na po kayo. Tuloy-tuloy po yung pag-uusap ninyo. Maraming salamat. Madam, thank you. Bye-bye. Okay. Nagkahalo-halo na yung mga tupiko nila. Namin pala.